Bakit nga po ba marami pa rin mga preacher sa panahon natin ngayon ang iniiwasang mangaral mula sa Book of Revelation? Napakadalo po natin mga pakinig ng mga sermon mula sa aklat na ito. Marami po sa kanila ang dahilan, hindi daw po na-hope sa panahon natin ang aklat na ito. Hindi daw siya relevant for us today. But I believe otherwise. Hindi ganito ang aming paniniwala. Totoo ang mga iglesia sa aklat na ito. Yung 7 iglesia ang tinutukoy, mga totoong iglesia. Bagamat hindi na natin sila makikita sa kasalukuyang panahon, ang mga katangian nila, maging ang mga pinagdaanan nila, ay totoo pa rin sa panahon natin ngayon. Kaya yung pong mga papuri, mga paalaala, mga pagsuway, mga babala, maging ang mga pangako sa mga iglesia ito, pwede mo rin natin i-apply sa ating kasalukuyang panahon. Naniniwala ako dun sa sinabi ni Sage Spurgeon 139 years ago. Kaya niyo pong basahin ko po sa wikang Ingles. Sabi niya, no scripture ever wears out. The epistle to the church of Laodicea is not an old letter which may be put into the wastebasket and be forgotten. The scripture was not meant to instruct the Laodiceans only. It has a wider aim. The actual church of Laodicea has passed away, but other Laodiceans still exist. The letter to the Laodiceans is above all others the epistle for the present time. Tama siya. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto kong magtanong sa ating lahat, bakit nga ba ang church ay nasa mundo pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon? Bakit pa tayo nandito sa mundong ito? Siguro sasagutin ko po ito sa ganitong pamamaraan, sapagkat nais ng Panginoong Jesucristo na ipagpatuloy ng iglesia ang kanyang pinasimulan. Ulitin ko po yun. Gusto ng Panginoong Jesucristo na ipagpatuloy ng iglesia ang kanyang pinasimulan. Hindi ako naniniwala na ang iglesia ay nasa panahon, nasa mundong ito at nananatili sa mundong ito para lamang magtipon tuwing linggo, tuwing Lord's Day, para mag-worship sa Diyos. Hindi ako naniniwala na ang iglesia ay nandito sa mundo para lamang i-maintain ang fellowship among believers. O kaya naman ay mag-extend ng benevolence to all unbelievers. Bagamat naniniwala kong lahat yan ay importante, pero kung sasabihin natin, yan lamang ang dahilan, ang mga dahilan kung bakit ang church ay nandito pa rin sa mundo, yun ay hindi totoo. Sapagkat nandito ang church, sapagkat tayo ay isinugo ng muling nabuhay na Panginoon upang gampanan ng isang importanteng katungkulan na tanging ang iglesia lamang ang pwedeng umpan, ang iglesia lamang ang pwedeng tumugon, ang iglesia lamang ang pwedeng gumawa. Tayo po ay nasa mundo at ito'y inaasahan ng Panginoong Jesucristo mula sa atin na gagawin natin ang may katapatan. At yun ay pangaral ang mensahe ng mabuting balita sa lahat ng panig ng buong mundo in behalf of the risen Lord. Tayo po ay hinahayo ng Panginoon sa buong mundo upang ipangaral ang mensahe ng kaligtasan na naranasan ng bawat isang bahagi ng totoong iglesia. Tingnan po natin yung verse 14 sa Apocalypse chapter 3. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea, isulat mo ang mga bagay na ito. Sinasabi ng amen, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula, ng paglalang ng Diyos. Ako naniniwala na, kung mapapansin niyo, in every letter, mayroong introduction. 7 pong churches yan. So sa 7 churches, laging may introduction. Ako naniniwala na yung lahat ng introduction na yan ay importante dun sa kabuuan ng sulat dun sa bawat iglesia. Ito po yung introduction ng Panginoong Jesucristo doon sa sulat niya para sa iglesia sa Laodicea. Ito ay nagmula sa amen ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Ang iglesia ay isinusugo ng Panginoon sa bagong panahon na ito upang tularan natin ang halimbawa ang ipinakita ng ating pinuno. Diba sa Hebrews chapter 13, verse 7 to 8, sinabi doon ang Panginoon, tumingin tayo sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang ating pinuno
At siya hindi nagbabago magpakailanman. So bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, bilang iglesia, tayo ang dapat magpapatuloy ng kanyang pinasimulan bilang pinuno. At bilang mga totoong nakaranas ng bagong paglikha, 2 Corinthians 5:17, di ba? Sino man ay pag-isa kay Kristo ay bagong nilalang, so bahagi ng bagong paglikha. Ang sino mang iglesia totoong nakaranas ng bagong paglikha, nasa palagay ko ang ibig sabihin nun, yung sinasabi ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, siya nagpasimula ng bagong paglikha. So kung tayo bahagi ng bagong paglikha, dapat bahagi rin tayo ng pagpapatuloy ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating pinuno. Doon sa verse 22 ng chapter 3, sinabi, pakinggan natin ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So kung tayo ay bahagi ng tunay na iglesia, pakinggan natin ang sinasabi ng Espiritu sa kanyang salita. Maaari yun ay patunay na tayo totoong anak ng Diyos kung tayo ay nagpapahalaga at sumusunod sa kanyang salita. So nais ko na ibahagi sa inyo ang mensahe na ito. The authentic church replicates the Lord Jesus Christ as a faithful witness in this world. So tinutularan ng totoong iglesia ang Panginoong Jesucristo bilang tapat na saksi sa mundong ito. So kung meron mang saksi ng Diyos sa mundong ito, tayo yun ang totoong iglesia. At bilang mga totoong saksi, kailangan nating tularan ng halimbawa ng totoo at tunay na saksi. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, nandito pa tayo sa mundo, hindi natin pwedeng alisin yung katotohanan. Habang nasa mundo, may kasalanan. So, ibig sabihin, bilang mga isinugo ng Panginoong Jesucristo na nanatili sa mundo, hindi magiging madali para sa atin ang sundan ng kanyang halimbawa. At alam ng Panginoon yun. Kaya nga marami siyang inihabilin sa atin na dapat natin tularan mula sa kanyang salita. At ito na nga yung isa. So nakikita ng Panginoong Jesucristo na bilang mga saksi sa mundong ito, magiging mahirap para sa atin ang ipagpatuloy ang kanyang sinulan. Kaya nga naman nag-iwan siya ng mga prinsipyo. So tingnan natin kung paano magiging relevant, paano magiging kapaki-pakinabang sa atin ang halimbawa ng iglesia sa Laodicea. Tatlong bagay yung gusto kong share sa inyo. Una, mula sa halimbawang ipinakita ng iglesia sa Laodicea, kailangan natin iwasan ang anumang panganib na pwedeng humadlang sa ating pagtupad sa ating katungkulan na maging tapat na patotoo sa iglesia nito. Ulitin ko po yan. Kailangan natin iwasan ang lahat ng panganib na pwedeng humadlang sa atin para sa pagtupad natin sa layunin ng pangangaral ng mabuting balita sa mundong ito. So, sabi ko kanina, ang 7 iglesia na ito ay mga historical churches. May kasabihan, di ba? History repeats itself. At this point, I don't think history should repeat itself. Isa sa mga bagay na benepisyo ng mga nag-aaral ng kasaysayan, nakikita natin yung mga bagay na naging mali sa nakaraan. So kung meron mga naging mali sa nakaraan, bilang nag-aaral ng kasaysayan, sa kasalukuyan dapat iwasan. Ano yung mga naging pagkakamali ng iglesia sa Laodicea? Ang nangyari sa kasaysayan. Verse 15 and 16. Alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit. Ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga, so sa ibang salin malaygam-gam, hindi mainit, hindi malamig. Malahininga, dito po sa ibabang ng Biblia, ang sabi po ng Panginoon, isusuka kita mula sa aking bibig. Isa sa naging problema ng iglesia na ito, bagamat nasa kanila ang katotohanan ng salita ng Diyos, na walang sila ng pakialam sa iba. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo siya ang amen, ang saksing tapat at totoo, gusto lang bigyan ng tingin na wala ng ibang perpektong saksi ang Panginoong Diyos, kundi ang Panginoong Jesucristo. Sa buong kasaysayan, sa buong kasulatan, pinapatunayan ng Panginoong Jesucristo ay walang
bahid ng anumang kapintasan. Siya ay sinuri ng lahat. Pero napatunayan, walang sala. Diba dun sa Matthew chapter 26, 59 and 60, makikita natin, hinarap siya sa mga religious people of that time. Kay Caiaphas, sa Jewish council, sa mga religiyosong tao ng panahon ngayon. Pero nung sabi ko sa passage na yun, naghahanap sila ng mga maling patotoo laban sa Panginoong Jesucristo upang siya ay maihulog sa patibong at sa kanyang pagkahulog sa patibong, mapatawan ng parusang kamatayan. Pero ano nangyari? Sila ay walang nakitang ebidensya laban sa kanya. So, anong ginawa ng mga tao? No? Sige, wala tayong makita. Harap natin siya sa government. So, hinarap siya sa government. Kay Herod, tsaka kay Pilate. Sa Luke chapter 23, 13-15, makikita natin, kahit itong dalawang lalaking ito, sabi nila, we found nothing against this man. They did not find anything that will, sabihin natin, condemn the Lord Jesus Christ as guilty. So sa mata ng tao, ang Panginoong Jesucristo walang kasalanan. Ang kanyang patotoo ay walang kapintasan at may kapangyarihan. Ako'y naniniwala na may kapangyarihan sa patotoong walang kapintasan. Pero ang iglesia sa Laodicea ay kabaligtaran ng halimbawa ng Panginoong Jesucristo bilang totoo at tapat na saksi. Paano natin papaliwanag yung sinabi ng iglesia na ito ay maligamgam? Maraming interpretation, sari-sari. Pero siguro para sa akin, ang pinakamalapit na interpretasyon ay ang nagsasabing ito'y may kinalaman sa katotohanan bagamat ang lugar ng Laodicea ay mayaman. Isang bagay ang wala sa kanila, yun ay ang masarap at malamig na tubig. Marami silang pera. Mayaman sila. Pero wala silang masarap na tubig. Ang tubig sa kanila, malingamgam. At bukod pa doon, mayaman ito sa calcium carbonate. Kaya bukod sa maligamgam, pag ininom mo, mahihilo ka at magsusuka ka. So yun yung background kung bakit sinabing, bagamat mayaman na iglesia ito, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ka malamig, hindi ka mainit, malahininga ka dahil dyan isusuka kita. Yun yung historical background kung bakit. Kaya wala silang masarap at malamig na tubig tulad ng ibang mga lungsod sa paligid nila. Interesting, kasi si Apostle Paul, connect natin to dun sa kasaysayan ng panahon na yun. Si Apostle Paul, kilala niya yung church sa Laodicea. Pag binasa niya sa Colossians chapter 4 verse 13, binanggit niya yung church na yan. At ang totoo, sumulat pa siya sa church na yan. Ang sabi niya sa church sa Colossae, basahin niyo yung sulat ko maging sa mga taga-Laodicea. Kaya lang, unfortunately, yung sulat sa Laodicea hindi inspired. That's why we don't have it in scripture. Pero kung meron kang isang bagay na pwede tayong matutunan doon sa katotohanan na yan, walang binanggit na negatibo si Apostol Pablo tungkol sa iglesia ng Laodicea nung panahon na yon. Bakit? Sapagkat maaari nung panahon na yon, yung first generation of Christians sa Laodicea, mainit ang pananampalataya. Nagsishare sila ng gospel. Faithful sila sa kanilang Panginoon. Pero, yung mga sumunod na generation sa kanila, iba. At maaari nung sinulat ni John, itong letter na ito to the Laodiceans, ang kanyang audience ay yung younger generation na walang pakialam sa iba. Basta ang importante, okay sila. Importante, mayaman sila. Importante, nasa kanila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay sila sa Diyos. Wala silang pakialam sa iba. So bagamat meron silang genuine faith, tama yung kanilang pananampalataya, totoo yung kanilang pananampalataya, pero naging complacent sila, naging indifferent sila patungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang pananampalataya at kung paano ipapakilala si Kristo sa iba. Mahirap na kalagayan po yan. Sapagkat katulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa iglesia sa Laodicea, kung ganito magiging temperatura mo, isusuka kita.
Kung wala kang pakialam sa ibang tao, at tingin mo lang ay okay ka sa akin, dahil alam mo ang katotohanan, wala kang silbi sa Panginoong Jesucristo. Hindi lang yun, sa verse 17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa, at hindi ako nangangailangan ng anuman, hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag, at hubad. So bukod sa sila ay naging indifferent. At dahil sa kanilang pagiging indifferent sa ibang mga tao, naging ineffective yung kanilang testimony. Dito sa verse 17, pinagpalit pa nila yung kanilang pananampalataya para sa kasinungalingan. Sa panahon natin ngayon, sikat yung tinatawag ng prosperity theology or yung prosperity gospel. Yung prosperity theology ay nagtuturo na kalooban ng Diyos para sa mga Kristiyano na maging mayaman. At yun ang gusto ng Diyos para sa mga anak niya, maging mayaman. So in other words, habang dumadami ang iyong pera at kayamanan sa mundong ito, nasa iyo ang pabor ng Diyos. Yun ang kanilang paniniwala. The more wealth, the more money you gain, the more you have the favor of God with you. Yun yung sinabi ng church sa Laodicea. Hindi nyo ba nakita sa verse 17? Sabi nila, nasa amin na lang lahat ng pangangailangan, wala na kami pangangailangan pang iba. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nagkakamali kayo. Akala ninyo, okay na kayo, pero hindi nyo alam kung anong tunay na kalagayan ninyo sa aking harapan. Lagi natin tatandaan, pag nababasa tayo ng salita ng Diyos, we look at the perspective that pertains to man. Pero hindi tayo titigil dun sa pananaw na yun ng tao. Lagi natin titingnan, there's always this perspective above the perspective of men. Yun yung pagtingin ng Diyos sa atin. Pagtingin ng Laodicea sa kanilang sarili, mayaman na kami, okay na lahat. Pagtingin ng Diyos, kabaligtaran. Alam niyo kung gaano sila kayaman? Noong AD 60, merong napakalakas na earthquake na tumama dito mismo sa Laodicea. And it destroyed the entire city. Completely destroyed. Siyempre, bilang miyembro ng gobyerno, inalok sila ng gobyerno ng tulong, pinansyal, siguro sa PIDAF. Hindi ko alam kung paano yung pamaraan nila noon. Pero siguro may paraan sila para mapadala ang tulong pinansyal ng gobyerno sa mga nasasakupan. Pero ano yung ginawa ng mga taga-Laodicea, yung buong lungsod, tinanggihan nila yung tulong na inaalok ng gobyerno. Sabi nila, hindi, kaya namin itatag muli ang aming sariling lungsod sa pamamagitan ng aming sariling pananalapi. At ganun nga ang ginawa nila. They rebuilt the entire city because of through their own effort. Sa pamamagitan ng kanilang sariling pera. Ano sila kayaman? Pero yung iglesia na ito sa Laodicea na bahagi ng lugar na mayaman, ang tingin nila sa kanilang sarili, tatanggapin na sila ng Diyos kahit na wala silang pakialam sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang pananampalataya, sa pagiging epektibo ng kanilang patotoo, at ng kaugnayan nila sa ibang mga tao. Marami silang pwedeng pagkunan ng pera nun eh. Meron silang komersyo, meron silang kilalang paaralan para sa medisina, na kung saan naging bantog sila sa buong mundo dahil sila lamang yung merong na-inventong panggamot sa sakit sa mata noong panahon na yun. Wala nang iba. Kaya dahil dun sa powder na yun, ako tawagin yung frequent powder, na kahit anong sakit sa mata, pag pinahiran ng gagaling, naging world famous sila. So lahat ng tao pumupunta sa kanila para magpagamot. So hindi sila mauubusan ng pagkukunan ng pananalapi. Pero ang problema, hindi lang yun ang naging susi sa kanilang pagyaman. Ang isa sa mga naging susi ng kanilang pagyaman ay ang kanilang pagsali sa mga tinatawag na guild. Noong panahon na yun, kung ikaw ay may business,
Hindi pwedeng ang business mo ay hindi mo i-register sa mga guild. Kasi yung mga guild na yun, nagbibigay ng proteksyon, nagbibigay ng pabor. Pag hindi ka kasama sa kanila, matatalo ka sa business. Ma-overcome ka ng ibang kasama nila sa guild, sapagkat sinusuportahan nila. So lahat ng gustong mapayaman ng kanilang business, kailangan sumama sa guild. Kaya ang problema, pag sumama ka sa guild na ito, pipilitin ka nilang sumamba sa kanilang mga patron. Eh, mga Diyos-Diyosan silang sinasamba. So, itong church na ito sa Laodicea, marami sa kanilang miyembro ng mga guilds na ito. At ang isa sa naging problema sa kanila, bagaman pinili nila ang pagyaman, ipinagpalit naman nila ang pagiging epektibo ng kanilang pananampalataya at ang kanilang patutok. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Eh, payaman nga sila. Nakuha nga nila yung lahat ng gusto nila. Pero ang kanilang patotoo bilang Iglesia ng Diyos na wala na kapangyarihan. Na wala ng saysay. Ngayon ang tanong, masama bang maging mayaman? Hindi po. Kasi yung iba ginagamit nila yung sa Old Testament daw po, yung Israel, pagka sila ay sumusunod sa batas ni Yahweh, sumusunod kay Yahweh, pinagpapala sila, yumayaman sila. Totoo naman yun, pinangako ni Yahweh yun. Na kung sila ay susunod sa kanyang mga batas, pagpapalain sila, pagpapalain ng kanilang lupa. Pero para sa Israel lang po yun, unique to Israel lang yun. Sila lang ang covenant people of God. Kaya walang sino mang pwede sa panahon natin yan, ang umangkin ng katotohanan, na pag sumunod ka sa mga utos ng Diyos, yayaman ka. Bukod pa doon, ang pagpapala ng Diyos ng pagyaman ay desisyon lamang ng Diyos. Hindi pwedeng pilipitin ang kamay ng Diyos para lamang ibigay niya sa atin ang gusto natin. Hindi ginawa ng Israel yun eh. Bagamat pinagpala sila ng Diyos, ang pagpapala na yun ay biyaya ng Diyos. Hindi diniktahan ng Israel ang Diyos o si Yahweh na pagpalaan sila dahil sinusunod ng Israel ang kanyang mga utos. Hindi. Pero hindi lang po yun eh. Consider this. Pag binasa niyo yung Book of Hosea, nakikita niyo doon na yumaman ng Israel sa chapter 2, sa chapter 12, 11, 13. Pag binasa niyo po yun, mayaman ng Israel ng panahon na yun. Pero ang pagyaman nila ay hindi dahil sa pagsunod nila sa batas ni Yahweh. Ang pagyaman nila ay dahil sa kanilang pagiging oppressive at ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun yung sitwasyon ng iglesia sa Laodicea. Gusto nilang yumaman, gusto nilang maging sikat sa lipunan, pero kapalit nun ay ang pagiging epektibo ng kanilang pananampalataya. Para sa kanila, kung sila'y mayaman, ang kanilang spiritual na kalalagayan ay kasabay na rin ang kanilang pagyaman. Maaaring ang tinanggap nila ang pabor ng tao, pero hindi nila tinanggap ang pabor ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay nasa mundo upang ipagpatuloy ang pinasimulan ng Panginoong Jesucristo. Tayo po ay nandito upang maging mga saksi sa Ebanghelyo. At ang ating pagiging saksi ay dapat maging epektibo. Hindi natin kailangan ipagpalit o ikompromiso ang ating pananampalataya para lamang makamit ang nais nating pansamantala. Hindi natin dapat ikumpara ang ating sarili sa ibang mga iglesyang mayayaman. Dapat natin ikumpara ang ating sarili sa salita ng Diyos. Kung sinasabi ng salita ng Diyos na meron tayong kailangang baguhin natin sang-ayon sa salita ng Diyos. Pangalawang bagay, so dapat iwasan natin yung naging problema ng church sa Laodicea na maaaring maging panganib para sa ating patotoo bilang iglesia. Ngayon, may pag-asa pa ba kung sakaling mahulog tayo sa pagkakasala katulad ng iglesia sa Laodicea? Ano sabi ng Romans 5 verse 20? Purihin ng Diyos sapagkat habang dumadami ang pagkakasala, lalo namang sumasagana ang biyaya ng Diyos. May pag-asa. Purihin ng Diyos sapagkat may pag-asa.
sa ating pagkahulog sa tukso, sa ating pagkakasala, merong mga panlunas na biyaya ang Diyos na pwede nating gamitin. Ano yung mga to? Sa verse 18. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dalisay ng apoy upang ikaw yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong may suot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kaubaran, at ng pampahid na inilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Dito po, ang Panginoong Jesucristo ay nagpapakita ng isang irony. Pinag-aralan na natin ito kay Pastor George sa ating Sunday School. There's an irony here. Sinasabi ng iglesia na sila'y mayaman at wala na silang ibang pangangailangan, pero ang totoo sa mata ng Diyos, sila'y pulubi. Kabaligtaran nung kanilang inaangkin sa kanilang sarili. Sinasabi nila na nasa kanila na ang lahat ng bagay, pero ang sabi ng Panginoon, hindi. Ang lahat ng pangangailangan ng isang iglesia matatagpuan mula sa akin. Yun ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Sinasabi nila na nasa kanila ang pinakamabisang panlunas sa mga sakit sa mata. Pero sila mismo ay bulag sa katotohanan ng kanilang totoong kondisyon sa harapan ng Diyos. Pinagmamalaki nila ang kanilang famous textile industry of black wool. Sa kanila na kasi nakukuha yung mga black wool noong panahon na yun. Itim na tela mula sa mga itim na balahibo ng tupa. Black wool. Isa sa mga dahilan ng kanilang pagyaman. Pero ang sabi ng Panginoon, hubad kayo sa aking harapan at kahiya-hiya dahil sa inyong mga kasalanan. Ang lahat ng kanilang mga inaangking kapaki-pakinabang ay walang silbi sa kanila. SGCC. So, paano mo tinitingnan ng iyong sarili sa harapan ng Diyos? Paano mo tinitingnan ng iyong sarili sa harapan ng Diyos? Pero maganda dito, sa kabila ng pagsuway ng Diyos sa kanila, merong mabiyayang pamamaraan ng paalala. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I advise you to buy from me. Doon po natin makikita yung biyaya ng Diyos. Ang pangangailangan ng iglesia sa panahon na ito ay hindi ang inahalok ng mundo. Ang pangangailangan natin ay matatagpuan lamang natin kay Kristo na ating Panginoon. Ang lahat ng ating pangangailangan ay matatagpuan natin mula sa Kanyang mga salita. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng tunay na yaman. At siya ang maglalagay sa atin sa sitwasyon na matatakpan ang ating kahubaran. Sa pamamagitan lamang ng katuwiran ng Panginoong Jesucristo, matatakpan ang ating kasalanan sa mata ng Diyos. Na tayo sa Panginoong Jesucristo na makikita ang panlunas sa ating mga bulag na mga paningin. Ang tunay na anak ng Diyos, kung ikaw man ay sinasaway ng Diyos, ay patotoo lamang na ikaw ay kanyang anak. So kung meron man tayong sakit na nararamdaman mula sa pagsuway ng Diyos, okay lang yun. Kasi ang magiging epekto naman ito ay pangmatagalang reforma o pagbabago. Tandaan po natin, nandito pa tayo sa mundo. Hindi lahat madali. Pero nandito ang pagsuway ng Diyos para maituwid tayo sa mga mali nating dinadaanan. Sabi nga ng isang kilala ko, para daw sa isang matalinong bata, ang pagsuway ay sapat na. Yung church sa Laodicea, sinuway sila ng Diyos. It was a firm rebuke. Pero minsan, hindi sapat yung pagsuway lang eh. Pero alam niyo, kung hindi sapat yung pagsuway, meron pang gagawin ng Diyos sa atin. Sa verse 19, ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw ngayon magsikap at magsisi. So kung hindi sapat ang pagsuway, nandun ang mapagmahal na pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang mga anak. Ito po ay kailangan nating makita sa backdrop ng Proverbs 3:12 at saka ng Hebrews 12:6. Ang pagdidisiplina
ay bunga ng pagmamahal. At para sa iglesia, ang pagdidisiplina ay pamamaraan ng Diyos ng pagpapakita ng kanyang biyaya, ng kanyang habag, ng kanyang awa. So bilang mga magulang, hindi po tayo nagdidisiplina ng ating mga anak dahil yun ay nais nating ipakita sa kanila bilang parusa. Hindi ito parusa. Ang nag-uudyok para sa mga magulang na dumidisiplina ay pag-ibig at hindi galit. Pag galit pong pinairan natin sa ating pagdidisiplina sa ating mga anak, pinsala ang matatakbo ng mga bata at hindi pagtutubig. Yung iglesia po sa Laodicea, ako naniniwala, genuine ang marami sa kanila. Hindi naman natin alam kung sino talaga ang totoong Kristiyano, maliban na lamang ang Diyos ang nakakaalam. Kaya nga, kahit sa proseso ng interview, maaari pa rin tayo magkamali. Kapag Diyos lamang makakakita ng tunay na kalagayan ng isang tao sa kanyang harapan. Pero ang disiplina ay isang pamamaraan para mapakita ang tunay na kalidad ng isang taong nag-aangkin na siya may pananampalataya. Discipline is not an end in itself. May produkto ang disiplina. Ano yun? Pagsisisi. So kung isang iglesia o isang mananampalataya ay sumailalim sa pagdidisiplina ng Diyos, mapapatunayan natin ang kalidad ng kanyang pag-angkin ng kanyang pananampalataya kung siya ay magsisisi. Ang iglesia sa Laodicea, nawala ng epektibo yung kanilang pananampalataya, ang kanilang patotoo. Dahil nagkompromiso sila sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, dahil gusto nilang maangkin ang kayamanan ng mundo. Pero dahil sa mahal ng Diyos ang kanyang mga anak sa Laodicea, dinisiplina niya ang iglesia ito. At dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak upang makuha ang kanilang pagtalibot sa kasalanan. Kasi yung ibang problema, pag dinisiplina, imbis na 180 degrees ang kanilang pag-ikot, 360. Ibig sabihin, dinisiplina mo, babalik din dun sa kanilang dating nakagawin. Pero nais ng Diyos, 180. It's a complete turnaround. So kailangan iwasan ang kasalanan kung saan tayo dinidisiplina ng Diyos. So ang discipline, maaaring nagpo-produce ng sorrow. Sakit ito eh. Pag pinalo tayo ng Diyos, masakit eh. Pero ang epekto nito ay pagsisisi, at ang pagsisisi ng bubunga ng pangmatagalang kaligayahan. Kung hihintay lang natin ay ang pangmadalian, pansamantala, mawawala rin agad. Pero ang hangad ng Diyos ay permanenteng responde sa kanyang pagdisiplina. Kaya nga yung discipline is a good barometer in the church. Paano? The response of the members of the church to both firm rebuke and loving discipline will reveal significantly their relationship with the Lord Jesus Christ. Okay. Ang totoong anak ng Diyos, sa harapan ng pagsuway at pagdidisiplina, ang resulta ay pagsisisi, pagbabago, hindi pagre-rebelde. Pangatlong bagay, gusto ko share sa inyo mula sa passage na ito. Kailangan nating asahan ang mga gantimpala para sa mga sumusunod. Nakikita niyo po may progression dito. Ito po sa huling mga talata. Yung po mga miyembro ng iglesia sa Laodicea, nahulog sila sa pagkakasala. Naging ineffective yung kanilang testimony dahil nag-compromise sila ng kanilang pananampalataya. They embraced idolatry instead of the truth of God. Pero nag-administer naman ng Diyos sa kanyang biyaya ng rebuke and discipline. But it didn't stop there. Hindi po huminto doon. Yung pong pagdisiplina ng Diyos at ang kanyang pagsuway ay naghihintay ng resulta. At ano yung resulta? Pagsunod. Dito po, nakikita natin na nag-a-agree yung pong doktrina ng sovereignty of God at saka human responsibility. Ang Diyos ang nagsisimula ng pagsaway at disiplina
Pero may responsibilidad ang Iglesia ng Laodicea at yun ay ang kanilang pagsunod. May positibong resulta ang disiplina at pagsuway, pero kinakailangan sumunod. Kinakailangan magpasako. Verse 20. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakayang kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ito pong verse na ito, madalas kinukuha out of its context ng marami. At ginagamit po para sa mga appeal for decisions for Christ. Ang Panginoong Jesucristo ay nasa labas ng pintuan ng iyong puso. Kumakatok. At kung pagbubuksan mo, maliligtas ka. Pero kung titingnan niyo po siya sa kanyang konteksto, hindi po yun ang tinuturo ng talata. Nakita natin sa konteksto, verse 18 and 19, na ang kausap ng Panginoong Jesucristo dito ay ang kanyang mga anak, na kanyang sinasaway at dinidisiplina. Ano ibig sabihin ng talatang ito? Sabi nga ni Pastor George sa ating Sunday School, di ba? Pag may mga malabong parte ng Biblia na binabasa natin, isang paraan para maging malinaw ito, ikumpara mo yun sa ibang mga bahagi ng salita ng Diyos. Scripture interprets Scripture. So, ibig sabihin, kailangan natin tingnan yung ibang mga bahagi ng Biblia para maging maliwanag kung ano yung sinasabi. Napagitin kanina sa ating Sunday School, ng New Testament, napakaraming quotations and allusions from the Old Testament. Ito pong Book of Revelation, napakarami din. At ako naniniwala, itong verse 20 is actually an allusion to Song of Solomon chapter 5 verse 2. Ito po sa Song of Solomon chapter 5 verse 2, ang sinasabi po doon, and following, yung asawang lalaki ay nasa labas ng pintuan at kumakatok. At yung kanyang asawang babae nasa loob ng kanilang kwarto. Inaanyayahan, papasukin mo ako sa pintuan. Nang sa gayon, magsama tayong matutulog sa isang higaan. It's an allusion to that truth. Bukod doon, sa Lucas chapter 12, verse 36 to 37, meron din po doon kinukwento ang Panginoong Jesucristo na pinuno ng bahay na darating mula sa kanyang kasalan at kakatok sa pintuan. Sino mang bumukas ang pintuan, ay papasok siya kasalan ito. At pagsisilbihan ito. At sila yung magdidiwang. So para sa akin, ang ibig sabihin lang ko ng verse 20, merong malapit na relasyon at siya'y nag-aanyaya at ang sino mang makikinig sa kanyang paanyaya, mapapanahuli ang kanilang masarap na kaugnayan sa isa't isa. Yun yung ibig sabihin sa verse 20. Nahulog ang iglesia sa pagkakasala. Pero ang Panginoong Jesucristo ay puno ng biyaya at siya'y nag-aanyaya. At ang sino mang tutugon sa kanyang paanyaya, mapapanahuli ang kanilang matamis na kaugnayan sa isa't isa. Hindi ba't yun ang bunga ng pagsaway at disiplina ng Diyos? Kung tayo ay makikinig at magpapasakop, tayo ay may papanahuli sa tamang pamamalakad. At may enjoy natin ulit ang matamis na relasyon natin sa Diyos. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin kung tayo ay nagkakasala na magsisi at bumalik sa Kanya. At nang sa gayon mapanahuli ang masarap at matamis na kaugnayan sa Kanya. Di ba't gano'n ang mga totoong anak ng Diyos? Pag tayo sinuway at dinisiplina, tayo magpapasakop at susunod. Hindi ito magbubunga ng mabait na kaugnayan. Ang magiging bunga nito ay matamis na kaugnayan. Mas matamis pa kaysa doon sa nauna. Verse 21. Ang magtatagumpay ay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa aking trono. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. So hindi lang po yung pagpapanahuli ng matamis na kaugnayan ang produkto ng ating pagsunod sa Diyos. Pagtugon sa kanyang panawagan, meron din pangako dito ng isang maluwang ating pribilehiyo. Maraming nagtatanong mga scholar kung ano ibig sabihin
at kung kailan magaganap ang katotohanan ito na ang mga mananampalataya ay uupong kasama ng Panginoong Jesucristo sa kanyang maluwalhating kaharian. Ito pa lamang parang masyado ng malalim. Masyado ng maraming debate. Pero simple lamang sa palagay ko ang katotohanan sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito. Ang Panginoong Jesucristo ay ang tunay na hari. Siya'y naghahari na ngayon sa kanyang kaharian, sa kanyang iglesia. Siya ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Pero yung katotohanan na yan, ang Panginoon ay naghahari na ngayon ay hindi pa ganap. Sapagkat ang Panginoon ay nangakong babalik siya. At sa kanyang muling pagparito, nangako ang Panginoong Jesucristo ng maluwalhating pagsasama ng iglesia at ng kanyang sarili. So kung meron mga katotohanan pwede tayong mapulot sa verse 21, yun ay ang katotohanan, meron tayong maluwalhati at buhay na pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Hindi ito pag-asang sa langit lamang. Nalulungkot ako sapagkat maraming mga hymns ang nagtuturo ng katotohanan ng ating glorious hope o ang ating maluwalhating pag-asa ay sa langit na Kanaan. Pero kung pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos, kahit itong Book of Revelation, ang maluwalhating pag-asa ng bawat mananampalataya ay ang bagong langit at ang bagong lupa. At yun ay gagawin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito. Hindi lamang langit ang mamanahin natin. Sa theology nga, intermediate state lang yun eh. Ibig sabihin, pansamantalang kalagayan lang ng mga anak ng Diyos. Pero yung pangako talaga sa atin, ay ang bagong langit at ang bagong lupa. May bibigyan ng Panginoon bilang pamana sa lahat ng kanyang mga anak. So meron man tayong pwedeng implication na makuha dyan. Yun ay ang katotohanan na dapat sa mundong ito, kung meron ang pinaka-excited na tao, yun ay ang mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung nararanasan natin ngayon, sa ating worship time, sa ating fellowship, patikim lang yan. Yung ligaya na mararanasan ng mga anak ng Diyos ay makukumpleto sa bagong langit at bagong lupa sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo. At itong katotohanan na ito dapat maimpluwensyahan ang paraan ng ating pamumuhay. Kung paano ka nakikipag-ugnayan sa iyong magulang, sa iyong mga kasama sa trabaho, sa iyong mga kasama sa eskwelahan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ang isang totoong Kristiyano, isang totoong iglesia, walang pakialam para ipahayag sa mga tao sa paligid niya ang mabuting balita. Dahil kung ikaw mismo ay nakaranas ng katotohanan ng mabuting balita, hindi mapipigilan na ipangaral mo ito sa iba. Amen. Dahil hindi lamang dapat ikaw ang makaranas ng kaligayahan ito. Iba't mas lalo na ang mga kasama mo sa pamilya, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa eskwelahan, kasama mo sa komunidad. Kung totoo sa iyo, at pinapangalandaman mo na ikaw ay anak ng Diyos, at umaasa kang pagdating ng Panginoong Jesucristo, meron kang mamanangin, di ba dapat malaman din nila? Sino mga ngaranon sa kanila? Hindi ba ikaw na nakaalas ito? Sa panahon natin ngayon, puso yung tinatawag na good vibes. Tayo ko nababasa sa Facebook, good vibes. Good vibes. Good vibes. Gusto ng mga tao ma-influensyahan ng magagandang pangyayari sa kanilang buhay, ang kanilang pananaw sa kanyang buong araw, sa buong linggo. So dapat maganda lang. Ayaw nila ng pangit. Pero sa mga Kristiyano, sa mga totoong Kristiyano, dahil nangangarap ka, tumaasa ka sa pangako ng Diyos na bagong langit at bagong lupa, maluwalhating gantimpala sa kanyang mga anak, magaganda lang bang dapat maka-influensya sa'yo para maging maligaya sa mundong ito? Hindi. Dapat ang makaka-influensya sa mga totoong Kristiyano ay ang isang katotohanan nangyari na sa nakaraan.
Ang pinagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay katotohanan hindi na mababago kahit kailan. At ang katotohanan tayo pwedeng tanggapin na ng Diyos sa kanyang harapan dahil tinapos na ng Panginoong Jesucristo ang mga pangailangan upang maganap ang pagliligtas at pagtutubos. Tapos na. Dapat yun ang mag-influence sa atin ngayon kung paano tayo dapat maging maligaya sa mundong ito. Hindi lang dapat maganda. Dapat, kahit pangit yung nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating personal na buhay, sa ating emosyon, sa ating pag-iisip, dapat tayong babalik dun sa mga katotohanan na ganap na nung nakaraan. Ginanap na ng Panginoong Jesucristo. Sabihin mo sa akin, kung ikaw ay nakakaunawa ng mga katotohanan ito, na marami ay tumatanggi sapagkat doktrina, sasabihin mo ba sa akin magiging malungkot ka pa? Ang tunay na kaligayahan ay hindi ang mga pansamantalang nararanasan. Ang tunay na kaligayahan ay sinusukat sa pamamagitan ng mga nangyari sa nakaraan na tinapos ng Panginoong Jesucristo. Nagsuko ka naman ng buhay mo sa Panginoon, kapatid, kaibigan. Kung hindi pa, ang imbitasyon ng Panginoon o paanyaya ng Panginoon sa iyo ay hindi ang pagpapanauli ng matamis na kaugnayan, hindi ang pagpapaalala ng isang maluwalhating gantimpala na nakalaan sa nakaraan o sa hinaharap. Ang paanyaya ng Panginoong Jesucristo para sa iyo ay magsisi ng iyong kasalanan. Lumapit ka sa Kanya. Hindi mo maaaring asahan ang matamis na kaugnayan, maluwalhating gantimpala, kung hindi ka pa nagkakaroon ng tunay na kaugnayan sa Kanya. Ang dapat mong asahan, habol. Pero may pag-asa. Ang Panginoong Jesucristo ay nag-aanyaya. May pag-asa, pero hindi sa pamamagitan ng sarili mong pamamaraan. Ang pag-asa ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo na available sa atin kung tayo ay lalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Pagpapaliban mo pa ba ang paanyaya ng Panginoong Jesucristo? SGCC, tayo po ay nandito sa mundong ito dahil nais ng Panginoong Jesucristo na pagpatuloy natin ang kanyang pinasimulan. Nais ng Panginoong Jesucristo na tayo maging tapat na saksi sa mundong ito. So lahat ng pwedeng maging panganib, dapat nating iwasan. Kung mahuhulog at magkakasala at matitisod, may biyaya ng pagtutuwid at pagsuway at pagdidisiplina na naririnig natin lagi sa pamamagitan ng pangaral ng mabuting balita, sa pamamagitan ng pag-administer ng church discipline. At lagi tayo dapat ma-encourage sa bawat araw na mayroong maluwalhating pag-asa na nakalaan para lamang sa atin. Na tinapos na at tiyak na, hindi na pwedeng mabago. Anong yun ang magiging tugon natin sa mga panawaging tugon ng isang iglesia? Purihin po ang Panginoon at pagpalain tayo lahat. Amen.